Kung meron po kayong mga dalang Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Matthew chapter 6, verse 16 to 18. At ganito po ang ating mababasa. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. No? Kung matatandaan po natin itong pag-aaral natin na ito sa Matthew chapter 6, makikita natin itong tatlong example ni Jesus Christ na itong mga Pariseyo ay nagpapakita ng hypocrisy. No? Pakitang tao itong mga Pariseyo na ito. Nasabi niya dun sa una, kung maaalala natin, dun sa Matthew chapter 6 verse 1 and 2, no? Matthew 6 verse 1 and 2, ganito yung ating mababasa dun. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. No? Kasi sabi ni Kristo, itong mga Pariseyo na ito, pag nagbibigay sila, kailangan may trompeta para makita ng mga tao sa paligid nila na sila'y nagbibigay. No? Pakitang tao. Na itong mga Pariseyong ito, totoo na sumusunod sila doon sa mga katuruan, doon sa utos na magbigay doon sa mga nangangailangan. Pero ginagawa nila yung bagay na yon na nakikita ng napakaraming tao, para yung napakaraming tao na yon na nakakakita sa kanila na nagbibigay, purihin sila. No? Itong mga Pariseyo, purihin sila kasi, itong tao na to ay mapagbigay. No? Itong mga tao na nakakakita dun sa nagbibigay, ang pinupuri na nila, yung taong nagbibigay, hindi yung Diyos na nagpala dun sa tao na yon para magkaroon siya ng kakayahang magbigay. No? So, ibig sabihin, sabi ni Kristo, kapag magbibigay kayo, wag na kayong magpatunog ng trompeta para makita at malaman ng maraming tao. Gawin niyo ito ng sikreto, itong pamimigay. Una, kapag ikaw'y nagbibigay, sabi niya, wag kang pakitang tao kapag ikaw ay nagbibigay. Yung pangalawa, sabi doon, sa Matthew chapter 6 verse 5, no? Sabi dito, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their rewards. At itong mga Pariseyo na to, no, hindi lamang sila nagpapatugtog ng mga trompeta kapag sila'y nagbibigay. Kapag sila ay nananalangin, nandun sila sa sinagoga o dun sa kanilang mga templo, o kaya nandun sila sa street corners, no? At doon sila nagpapakita na sila'y nananalangin. No? Ang sinasabi ni Kristo, prayer nga ito eh. Ito ay yung communication mo sa Diyos. Tapos kailangan makita ka ng napakaraming tao na ginagampanan mo itong bagay na ito na spiritual. Ito yung sinasabi ni Kristo, no? Yung una, sa pagbibigay nyo, isikreto nyo yung pagbibigay ninyo. Doon sa inyong pananalangin, pumasok kayo doon sa inyong kwarto. At doon nyo gawin yung inyong pananalangin. At ito po yung pangatlo, mga kapatid. No? Kapag kayo ay mag-aayuno, magfa-fasting, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. No? Talagang makikita mo, nag-aayuno yan, tignan mo yung itsura niya. No?
Tignan mo yung itsura at yan talaga, alam niyo mga kapatid, no? Makikita mo talaga sa kultura ng mga Hudyo, makikita mo na sila'y nag-aayuno, na sila'y nagfa-fasting. Kasi nung panahon ng lumang tipan, no, nung si Haring Josaphat, no, ay sinabi niya, mag-fasting tayo, mag-ayuno tayo bilang isang bayan. Alam niyo, nagsuot sila ng sako at naglagay sila ng abo sa kanilang ulo para maipakita yung kanilang pagiging humble bilang isang bayan kasi hinihiling nila yung Diyos na tulungan sila Ngayon, itong mga tao nung panahon ni Kristo ay pinagpapatuloy yun. Nagsusuot ng sako at sila ay naglalagay ng abo sa kanilang ulo para ipakita na sila'y nag-aayuno. At pinakikita nila sa kanilang mga muka na sila ay hirap na dahil gutom na sila doon sa kanilang fasting. No? So dito sa tatlong example ni Jesus Christ na ito ng hypocrisy ng mga Pariseo nung time na yon, sinasabi niya na itong mga bagay na spiritual, no? Itong mga bagay, spiritual itong mga bagay na ito Itinuro na tayo'y magbigay, na tayo manalangin, na tayo mag-ayuno. Itong tatlong bagay na to ay bagay na spiritual, mga bagay na panglangit. Pero makikita natin kung gaano kasama ang puso ng tao. Kung gaano katindi at kalalim yung kasalanan natin bilang mga tao at gaano na-penetrate nitong kasalanan ng taong ito, yung ating mga puso at kaisipan, na pati yung gawain ng Panginoon ay ginagamit natin, hindi para ibigay yung glory sa Diyos, kundi i-draw yung glory papunta sa atin bilang mga tao. Na imbis na yung Diyos yung napapapurihan dahil dito sa ating mga ginagawa, ang napapapurihan ay tayo. Bakit? Dahil hindi tama yung pagsasagawa natin nitong mga bagay na spiritual na ito. Hindi tama. No? Kaya wina-warningan tayo ni Jesus Christ patungkol sa bagay nito. Ang sabi ni, bakit tayo wina-warningan? Dahil yung reward ng mga bagay na ito, ay ang Diyos dapat ang nagbibigay. Pero dahil mali yung iyong pagsasagawa nitong mga bagay na ito, nakuha mo na yung iyong reward dahil pinupuri ka na ngayon ng mga tao sa paligid mo dahil doon sa ipinapakita mong pagpapakabanal. No? Yung mga tao na ngayon, at alam nyo mga kapatid, kung yun yung ating goal, na purihin tayo ng mga tao dahil sa ating kabanalan, kung ang ating goal ay makilala dahil tayo'y mapanalangin o kaya tayo'y nagpa-fasting o kaya mapagbigay tayo, kung yun yung ating goal na makita ng tao, yung reward na yon na sasabihin ng tao na napakabanal nitong tao na to ay infinitely less than dun sa reward na ibabigay sa atin ng Diyos kung isasagawa natin ang mga bagay na ito ng tama. Diba? Kaya yung warning ni Jesus Christ, nag-warn siya at nagbigay siya ng paraan kung paano gawin yung mga bagay na yon. No? Ang sabi ni Jesus Christ dun sa kapag ikaw ay nagbibigay, anong gagawin natin? No? Huwag mo nang hahayaan, sabi doon, verse 3 ng chapter 6, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. No? Ibig sabihin, kapag nagbigay ka, huwag mo nang hahayaang malaman pa ng ibang tao na ika'y tumulong. No? Hayaan mo yung Diyos na nakakakita sa'yo na tumutulong ka, ang siyang mag-reward sa'yo dun sa iyong pagtulong. Yung pangalawa, kapag ikaw ay nananalangin, no? Kapag ikaw ay nananalangin, sabi ni Jesus Christ dito, sabi dito, but when you pray, verse 6, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees you in secret will reward you. Yung Diyos na dinadalanginan mo, ang siyang magbibigay sa iyo ng reward dahil ginagawa mo ng tama yung iyong pagbibigay at iyong pananalangin.
At yung pangatlo, dun sa fasting, sabi dun, but when you fast, verse 17, anoint your head and wash your face para hindi makita ng mga tao na ikaw ay nagfa-fasting. No? Para hindi nila mahalata na, itong tao na to nagpa-fasting. Hindi malalaman ng mga tao na nagpa-fasting ka. Bakit? Dahil yung pagpa-fasting ay malalaman natin dito sa mga susunod na mga pag-aaralan natin kung ano ba bakit ba tayo kailangan mag-fast bilang mga Kristiyano. So dito sa tatlong example ni Jesus Christ na ito, ay ina-address niya yung hypocrisy ng mga Pharisees. Na-address niya, hypocrisy ng mga Pharisees nung time ni Jesus Christ. No? At ito ay nagsisip in din dito sa church. Hindi lamang dito sa church natin, kundi sa universal church na makikita natin na maraming hypocrites sa loob ng church. No? Totoo ba yan, mga kapatid? At marami sa atin nakaranas ng hypocrisy ng mga tao sa loob ng church. At maraming tao na nasa labas ng church na ayaw pumasok kasi sinasabi nila yung mga tao sa loob ng church, hypocrite. Kaya ayaw kong pumasok dyan. No? Pero itinuturo ni Kristo na kailangan baguhin natin o maunawaan natin yung katotohanan na yung intention natin ay dapat maayos. No? Kasi ito mga spiritual na bagay ito eh. Tapos yung intention mo para gawin itong mga bagay na ito ay fleshly pa rin at worldly pa rin. Pero ang dapat nating gawin ay i-focus natin yung sarili natin sa Diyos kapag ginagawa natin itong mga bagay na ito. No? Itong mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, may isang story, no? May isang story sa hindi na po ako magbabanggit ng pangalan, no? May isang prayer fasting na nangyari sa Pilipinas. Ng mga manggagawa, mga pastor ito, mga kapatid, no? Prayer and fasting. No? Itong prayer and fasting na to, habang nagbe-prayer and fasting sila, alam niyo po sa church, no, na itong church na to ay may parating na eleksyon ng mga leadership ng church, no? May parating na eleksyon ng leadership nitong church na ito. At sa isang district ng church ay merong prayer and fasting sila. No, nagpe-prayer and fasting sila. Ngayon, habang nagpe-prayer and fasting itong mga pastor na ito, kasi dahil mag-election yung church, at yung church na yan, bawal yung mangampanya. Kasi church yun eh, hindi naman political yung bagay na yun. Hindi naman ito isang bansa o isang bayan na mangangampanya ka para ikaw ay iboto. No? Itong prayer and fasting na to, naging front para maging anong tawag dito? Meeting de avance. No? Meeting de avance nung mga gustong manalo sa eleksyon nitong church. So ibig sabihin, itong fasting, prayer and fasting na event na ito, imbis na i-focus nitong mga pastor na ito, yung kanilang paningin sa Diyos. No? Kasi yun naman yung dahilan kung bakit may prayer and fasting eh. No? Para i-focus nila yung paningin nila sa Diyos, ipanalangin nila yung church at ipanalangin nila yung kanilang mga ministeryo, makita sila ng Diyos na sila'y matuwid, ay ginawa nilang front itong activity na ito, na dapat sana'y spiritual, na dapat sana ay nakalulugod sa Diyos para ipangampanya nila yung kanilang mga gustong iboto. Na-defeat na yung purpose nung fasting and praying at itong gawaing spiritual na ito at ginawa, alam nyo nangyari, nagka-split yung church dahil dun sa bagay na yon. Kasi bawal eh. No? Ang laki nitong church na ito, na-split sila at talaga nagkaroon ng schism at major schism itong bagay na ito. Bakit? Dahil lang ginawa nilang front yung prayer and fasting para doon sa kanilang pangsariling kagustuhan at pagnanais. No? Ibig sabihin, may consequences na itong mga bagay na ito na itinuturo ni Kristo na dapat spiritual. May consequences kapag kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali tayo dito sa mga ginagawa nating ito. 'Di ba? May consequences kapag nagkakamali ta
Na dapat sana ito ay bagay na espiritual. Alam niyo mga kapatid, nung Old Testament, merong lang isang araw na ang mga Hudyo ay nagpa-fasting. No? May isang araw. Ito ay kapag araw ng Yom Kippur o yung tinatawag na Day of Atonement. Sila nagpa-fasting. No? Hindi sila kumakain, hindi sila uminom. At sila ay nagpa-fasting. No? Itong bayan ng Israel. Although, kung pabasahin natin yung Old Testament, makikita natin doon na may ilang mga pagkakataon na yung bayan ng Israel nagfa-fasting. Kapag may gera at hinihingi nila yung tulong ng Diyos, sila ay ngayon ay magfa-fasting bilang isang bayan. Nung time na nagkaroon ng destruction yung Jerusalem, sila ay nag-fasting. No? Itong mga Israelita nito. Pero yung talagang nasa calendar nila ng fasting ay isang araw lamang. Ito ay yung Day of Atonement. No? Yung Day of Atonement, sila ay magfa-fasting. No? At kapag sinabi nating fasting, ang ibig sabihin ng fasting, ito yung abstaining from food and sometimes even drink to serve some spiritual purpose. No? Ibig sabihin ng fasting ay hindi ka kakain or hindi ka iinom para mag-serve ito ng purpose. Ito ay general definition ng fasting. Maaaring ang iyong pag-fasting ay para sa sarili mong health, no? Merong ganyan, nagfa-fasting para mag-lose ng weight, no? O kaya naman gustong magpaka-healthy, nagpa-fasting, no? Pero yung biblical idea ng fasting ay ganito, no? Na nag-abstain from food and sometimes drink. At ang definition nito ay ganito. It is intentional self-affliction. It is not pleasant to fast. Hunger is the growing expression of something you actually need to function, something you were made to need. Ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Kasi tayo bilang tao, nilikha tayo para kumain at uminom. Meron ba ditong nilikha para hindi kumain? Nung nakaraan lang, yung camping namin, mga kapatid, kada hinto namin, kumakain kami. No? Talagang kain kami ng kain. No? Kasi, masarap kumain. Hindi lang masarap, masarap pa yung Filipino food. Sarap ng Filipino food, no? Kaya, tayong mga tao, nilikha tayo para kumain at uminom. Doon tayo nakakakuha ng nourishment, doon sa pagkain at pag-inom natin. Pero itong pagfa-fasting, no, ito ay self-infliction. No? Hindi ka kakain. Bakit? Dahil may purpose ka kung bakit mo gagawin yon. To draw closer to God. Dahil hinahumble mo yung sarili mo na hindi ka kakain at hindi ka iinom at i-devote mo yung sarili mo sa salita ng Diyos at sa pananalangin upang ikaw bilang isang mananampalataya ay makasalamuha mo yung Diyos at makaniig mo siya nung time na yon na i-devote mo para ikaw ay mag-fasting at wala kang ibang gagawin kundi iukol yung iyong panahon sa Diyos. Iukol yung iyong panahon sa Diyos. No? At kung titingnan natin at pag-aaralan natin yung Biblia, ine-expect bilang sa isang mananampalataya, ine-expect na tayo nagfa-fast. No? Yung fasting itinuturo ito kasi ine-expect na tayo magfa-fast. No? Hindi ito mandatory na kailangan mo itong gawin. Pero ine-expect na tayo magfa-fast. Kaya nga yung wording dito sa chapter 6 verse 16, ang sabi doon, and when you fast. Hindi sabi, and if you fast. No? Sabi doon, and when you fast. Kasi ine-expect na tayo nagpa-fasting bilang mga mananampalataya. Para i-google natin yung ating panahon sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. At pinipigilan natin yung sarili natin sa pagkain. Bakit? Dahil sa ating pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, mas nagiging stronger yung ating spirit kesa doon sa ating flesh.
Nagiging stronger yung ating spirit kaysa dun sa ating flesh. Kaya napagtatagumpayan natin yung gutom natin at tayo ay napagtatagumpayan natin yung ating gutom kapag tayo ay nagpa-fasting. No? At ito ay ine-expect sa atin bilang mga mananampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, no? Sa Isaiah chapter 58, basahin natin ang buong chapter nito. Isaiah chapter 58. Ito yung teachings ng true and false fasting. At ang sabi dito ay ganito. Cry aloud, do not hold back, lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sin. To the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask of me righteous judgment. They delight to draw near to God. Why have we fasted? And you see it now. Why have we humbled ourselves, and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure and oppress all your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself? Is it to bow down his head like a reed, and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast, a day acceptable to the Lord? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, Here I am. If you take away the yoke from your midst, and pointing of the finger, and speaking wickedness, if you pour yourself out for the hungry, and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness, and your gloom be as the noonday. And the Lord will guide you continually, and satisfy your desire in scorched places, and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. And your ancient ruins shall be rebuilt, and shall rise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of the streets to dwell in. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on the holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. Itong mga Israelita na to, no? Makikita natin dito na nagfa-fasting sila. No? Pero yung wickedness rampant pa rin doon sa time nila. No? Yung wicked deeds nila nandun pa rin. Kaya ang sabi nitong passage na to, mas importante ba sa inyo yung nagpa-fasting kayo tapos ang sama ng inyong paligid? Mas okay na maging mabuti yung paligid ninyo. At ito ay mas mabuti pa kaysa sa fasting ninyo.
Bakit? Kasi yung fasting na ginagawa nila ay hindi naman nakalulugod sa Diyos. Bakit? Dahil hindi naman nila pinakakain yung mga nagugutom. Hindi naman sila concerned dun sa mga afflicted. No? Ang sinasabi ni Kristo ng mga passage na ito ay ganito. Na totoo, mag-fasting kayo. Pero may mga importanteng bagay na kailangan kayong ginagawa din naman. Na hindi dapat nale-neglect yung mga mahihirap, hindi dapat nale-neglect yung mga gutom sa inyong paligid. At dapat nakatingin din kayo naman sa kanila. At kung titignan natin mga kapatid, ganito yung mga bagay na spiritual. No? Na itinuturo ni Kristo dito sa Sermon on the Mount. Na hindi yung panlabas ang ating tinitignan para makita yung kanilang kabanalan or yung ating kabanalan. Ang mas importante mga kapatid ay yung ating intensyon na sumunod sa Diyos, na sumunod din sa Kanyang mga salita. Totoo, magkaroon tayo ng fast, mag-pray tayo, magkaloob tayo sa mga nangangailangan, pero gawin natin ito na may kababaang loob upang ang glory, ang kadakilaan ay maibigay sa Diyos at hindi sa atin. Hindi sa atin. Kaya kapag tayo'y nagbibigay, kapag tayo nananalangin, kapag tayo'y nag-aayuno, ang lahat ng mga bagay na ito ay spiritual na bagay na ginagawa dapat natin na naaayon sa salita ng Diyos. Naaayon sa salita ng Diyos. At kung paano itinuturo ito ni Kristo, kung paano natin isagawa ang mga bagay na ito. At sa huli mga kapatid, fasting is a temporary physical demonstration. Fasting is a temporary physical demonstration that we believe the truth, mga kapatid, that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At mapapatunayan natin yung katotohanan dito sa mga sinasabing ito ng Biblia. Na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay tayo sa mga salita ng Diyos na nababasa at napag-aaralan natin sa Biblia. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At kung tayo'y mag-aayuno, sabi dito ni Kristo, but when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Itong mga bagay na ito ay may reward. Yung pagbibigay sa mga nangangailangan, may reward po yan. Yung ating pananalangin, may reward yan. At yung ating pag-aayuno, merong itong mga bagay na ito na reward. Pero wag nating pipiliin yung lesser reward na pagpapakita natin sa mga tao na tayo'y pious, na tayo'y banal, no? Kundi piliin natin yung much greater reward na ang Diyos ang siyang nagkakaloob dahil ginagawa natin itong mga bagay na spiritual na ito nang naaayon sa Kanyang salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Dito sa tatlong bagay na ito na itinuro ni Kristo na tayo'y dapat lumakad ay makikita natin yung puso ni Kristo. No? Makikita natin yung puso ni Kristo dito sa mga bagay na ito na hindi importante sa Kanya, yung magbigay ka lang.
o manalangin ka lang, o mag-fasting ka lang. Ang importante sa Kanya ay ginagawa mo ito dahil meron kang mabuting relasyon sa Kanya. May mabuti kang relasyon sa Diyos, kaya sa pagsasagawa mo nitong mga bagay na ito, ay naisasagawa mo ito ng tama. At sa pagsasagawa natin itong mga bagay na ito, ay magbibigay tayo ng kadakilaan sa Diyos. Hindi kadakilaan sa ating mga sarili. Dahil kapag ginagawa natin to para tayo dakilain, ang ginagawa lamang natin mga kapatid, ay ipinakikita natin kung gaano kalalim ang ating mga kasalanan at kung gaano ka-wicked yung ating puso na nagagamit natin itong mga bagay na spiritual na ito para mag-draw ng glory sa ating sarili, na dapat yung glory na yon ay para sa Diyos. Yung pagsamba na yon ay dapat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Diyos. Pag-aralan natin yung mga salita ng Diyos, nang sa gayon ay hindi tayo maligaw. Nang sa gayon ay tayo bilang mga mananampalataya ay meron tayong mga salitang paghuhugutan para sa buhay na ito ay lumakad tayo na naaayon doon sa mga salitang iyon. At ang reward natin ay magmumula sa Diyos, hindi magmumula dun sa mga tao sa ating paligid. Tayo pong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na naihayag sa aming kalagitnaan. Itong salitang ito na ibinigay mo sa aming 2,000 taon na nakakaraan ay mga salitang patuloy naming pinag-aaralan. Dahil ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumutulong sa amin para kami maging banal sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, tulungan niyo po kami. Na sa aming mga matututunan, Panginoon, ito po ay aming maisabuhay. Ito po, Panginoon, ay aming maisagawa. Ito, Panginoon, ay maging kaparaanan ng aming pamumuhay. At masamba at mapuri ka namin, Panginoon, na naaayon sa iyong mga salita. Nang sa gayon, hindi mawalan ng kabuluhan yung mga bagay na aming ginagawa para sa iyo. Dahil ikaw ang nagtakda kung paano namin dapat gawin ang mga bagay na ito. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.